Guys, for today's video, gusto ko i-share sa inyo itong recent experience ko. As you can see, iba na po ang setup natin ngayon, di ba? Medyo maayos na, mas maaliwalas tingnan. Because lumipat na po kami ng bahay from dun sa nirerentahan naming place dito ngayon sa nabili naming bahay. Not actually nabili, naiutang naming bahay. So, nagbabayad po kami monthly basis ng bayad sa bahay. But hopefully, pag natapos yung pagbabayad sa bahay, sa amin na po to. Kaya po pala, medyo hindi nyo po ako naramdaman masyado or meron akong missed upload recently because lumipat po kami ng bahay. Dahil nga lumipat po kami, syempre, pag lipat po namin, hindi naman po maayos lahat. I mean, hindi available lahat. Like, bumili pa ako ng water heater, smart lock, Wi-Fi CCTV, cabinet, naglagay ng mga bidet, etc. etc. As in, halos ako lahat ang gumawa. Dahil ako lang naman ang lalaki dito, doon tinutulungan ako ng aking asawa. So, yung pagbili ko ng mga items na kailangan dito sa bahay, nagkaroon ako ng realization. And sobrang nakatulong sa akin si SPay Later. So, yan ang pag-uusapan natin. And paano ba nakatulong sa akin si SPay Later? Or nakatulong nga ba talaga? So, samahan niyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, so guys, ito, yung fluted panel. Mahaba yan 2.9 meters yata, o feet, parang ganun. Binili namin yan, tapos kami lang na mag-asawa ang nagkabit. Natuto akong humawak ng grinder para maputol yung panel na yan, tapos nagdrill sa pader, etc. etc. Trabahong panlalaki talaga na hindi ko talaga madalas ginagawa. So, this is really just the first time na gawin ko yung mga trabaho talaga ng panlalaki dito sa bahay. But yeah, it's a good experience. So, before we proceed guys, yung SPay Later ay being managed by Money. So, si Money, siya ang bagong pangalan ngayon ng C-Money Incorporated. Basically, si C-Money Incorporated ay nag-file ng change of name kay SEC na magiging ang pangalan niya ngayon ay Money na. Nag-file sila around summer and nag-take effect lang last September. But you don't need to worry guys because C-Money and Money is still one company. So, sila din po yun. So, kung sino yung nagpapahiram sa atin dati na C-Money Incorporated, sila din naman po si Money right now. So, let's move forward dun sa sinasabi kong paano ba nakatulong si SPay Later. With our recent transfer here, so madami nga kailangan palitan mga bagay-bagay. Katulad na lang ng smart doorknob. Syempre, magpapalit na lang ako ng doorknob dahil nung tinurn over sa amin tong bahay, syempre ayoko naman na gamitin yung susi na binigay nila sa akin. Baka hindi natin alam, baka na-duplicate nila or what. So, mabuti nang maingat, kaya nagpalit kami ng lock and palit na rin kami ng lock, edi gusto ko nang piliin yung smart doorknob, di ba? Kung ano yung preference namin. So, yun na nga, yung mga bagay na yan, ginamit ko ang SPay Later. Bakit? Unang-una sa lahat guys, I'm a carded individual. Ibig sabihin nun, may access ako sa credit card. Di ba? Usually, ang alam natin, maganda ang credit card. Which is, maganda naman talaga. Mas okay ang credit card versus sa mga online lending apps natin versus sa mga buy now, pay later natin. Yun yung general na alam natin talaga. Pero napag-isipan ko, and based on my experience, na si SPay Later, parang mas maganda ang deal niya versus sa mga credit card. Especially for online purchases sa loob ni Shopee. Hindi ko pa nga alam masyado nasubukan kay Lazada kung okay din ang Lazada Pay Later, kay TikTok para sa TikTok Pay Later, but maybe that's a different review na lang later on. Pero yun nga, pag-usapan muna natin si SPay Later. Bakit mas okay si SPay Later kapag mangungutang ka sa loob ng Shopee instead of credit card? Ito yon. Kung credit card ang gamit mo and gusto mo talaga ng 0%, diba? Para makatipid ka. Usually, pag gumamit ka ng credit card sa loob ng Shopee, transacted siya as a straight purchases. Meaning, pagdating ng credit card bill mo, kailangan mo siyang bayaran kagad in full. Which is, gano'n naman talaga. Yun ang tama. But, when you use SPay Later, merong in-offer si Shopee na 0% interest na 1 month, 3 months, 6 months. Kung isipin mo yon, small amount, 1,000 pesos, pwede mo siyang i-convert ng 3 months, di ba? At 0% interest. Pero kung ginamit mo ang credit card mo to purchase sa Shopee, straight purchase yan. So, parang doon lumalamang si SPay Later. Given na merong admin fee or processing fee. But, ewan ko based on my experience, napakaliit lang ng processing fee na charge sa akin. For me, hindi siya ganun ka-material yung processing fee. Napakaliit. Kumbaga, kunyari sa 1,000 baka 10 pesos lang yung processing fee or less than pa. So, in that sense, based on my experience mas maganda gumamit ng SPay Later for installment. Para
parang yung purchase mo, pwede siyang ma-convert in installment na 0% interest. While if you use that credit card naman, straight purchase siya na kailangan mo siyang bayaran kaagad. But you can argue and say na, pwede mo rin naman ipa-convert yan into installment Tawag ka lang sa credit card company mo. which is tama naman. Pwede naman talaga. However, hindi na siya 0%. Magkakaroon ka ng additional add-on interest dyan. So, depende ng interest dyan based on prevailing interest rate or promo rate nila. Addition pa dyan, merong flat rate na processing fee. Like for example, sa BPI, 300 pesos ang pagpapakonvert mo into installment. Kay East West naman, nasa 200 pesos. So, in that sense, may interest ka na plus may processing fee ka pa. Whereas kay SPay Later, pag ginamit mo siya, automatic 0% na 3 months or at most na 6 months kung available yon for that item. Pero kung hindi naman, at least 3 months. Yung straight purchase mo, yung kunyari 2,000 pesos mo, instead na bayaran mo siyang buo sa card mo na 2,000, kapag kay SPay Later, divided by 3. Diba? Meron lang additional na maliit na processing fee. Compared yung processing fee pag pina-convert mo into installment yung purchases mo sa inyong credit card. So, papakita ko po sa inyo example. Example na lang ng binili ko. Itong aluminum kitchen cabinet, 0% in 3 months. And then, ang processing fee lang is 5.24 pesos. Ito namang Homeyang 270 feet na soft floor rug na carpet. So, 1,500 siya. Ang processing fee lang is 3.02 pesos. Pero itong mga to is 0% interest. So, nakita nyo, ang liit lang ng processing fee. And then, yung total amount ng isang item is divided by 3 kasi 0% interest in 3 months. Kung sa credit card mo siya gagawin, hindi mo siya magagawa ng 0% talaga. And the processing fee, katulad na sinabi ko, is 200 pesos, 150 pesos, 300 pesos. Di parang luging-lugi ka na talaga. So, in this case, napakita ko sa inyo na kung magpa-purchase kayo online, lalo na kay Shopee, mas magandang gumamit ng SPay Later. Kasi, dahil sa ino-offer nilang unang-una, yung 0% interest, pangalawa, mababang processing fee, pangatlo, yung mga vouchers na makaka-discount ka pa talaga. Though available din naman itong mga vouchers na to kung ibang payment method ang ginamit mo. But merong mga vouchers kasi na specific for SPay Later. Meron dyan minsan kapag may SPay Later up to 3,000 pesos, kapag malaking amount yung gagastusin mo, makaka-discount ka using SPay Later. Parang ganon. So really, in that sense, mas okay gumamit ng SPay Later. Okay, for our question of the day, meron din ba kayong related experience na sa tingin nyo mas nakakatipid kayo pag bumili kayo online, specifically kay Shopee, versus sa pagbili nyo sa mga offline stores? Ayan, let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo. At shoutout kay Nilmar Malanji at Nilmar Malanji 6156. Sabi po niya, thank you for sharing your ideas, sir. Kay Nilmar Malani, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. And na-appreciate nyo po yung mga content na ginagawa ko. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!